no shame, only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po sa ating lahat. Pastor Amil, magandang gabi po sa inyo. Gabi, Sir Derek. Pastor, ngayon po ay meron tayong bagong pagtalakay po. Pero actually ito po ay part 2 na po ng ating nakaraan po na tinalakay niyo po, Pastor, tungkol po kay Apostle Renato Carrillo. Okay. At ngayon po ay pagpapatuloy po natin ito tungkol po sa kanya. Ano ba yung kanyang mga katuruan? Sino ba ito talaga si Apostle Renato Carrillo? Ano kanyang mga katuruan? Yung pagiging apostle niya, and then ano yung mga maling katuruan po niya na pinapractice po ng maraming mga nagpo-profess na Christian. Para po doon sa gusto pong mapanood yung part 1, punta lang kayo po sa aming YouTube, The Narrow Gate, yung pong YouTube channel namin. At makikita niyo po roon yung first episode o first installment namin about Renato Carrillo. Doon po namin tinalakay yung kanyang mga katuruan at yung kanyang background. Ngayon po ay tatalakayin namin specifically yung ilang mga false teachings niya tungkol sa pagpapalayas ng demonyo, di umano, yung kanyang mga practices at yung kanyang pagpaprophesy. At iba pang mga katuruan niya na hindi naman natin naisama noon sa first installment natin. Tama. Part 1 ng tungkol po kung sino si Renato Carrillo at yung kanyang mga katuruan sa ating unang part 1 ng ating pong episode about Carrillo. Okay, umpisahan natin. Tingnan natin kung ano pa yung isa niyang katuruan na lagi niyang pinagmamayabang. Pinagmamalaki, no? Opo. Yung kanyang katuruan na pwede daw magpalayas ng demonyo at yun ang isa sa kanyang claim na kaya niya di umano na magpalayas ng mga demonyo. At tingnan natin yung isang halimbawa nung kanyang sinasabi na siya daw po ay may kakayahan na magpalayas ng demonyo. At tingnan natin kung ano naman ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito. Panoorin natin. Kung tunay kaya yung kanyang pagpapalayas na ito or baka nag-acting lang ako. Tingnan mo natin. Tingnan natin kung ano ba talaga. Ayan po yung Bible. Naintindihan niyo na sinasabi ko?
Ano pangalan mo? Ayoko! Ayaw mo, okay? Ayoko! Out! I rebuke you! Iwanan mo siya! Huwag ka nang papalit sa tanas! Kinagapos kita! Labas! Layas! Hindi mamaya! Ngayon din! Labas! Lahat na nilagay mo sa kanyang katawan! Pulutin mo! Kasabay ng pag-alis mo! Labas! 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 Sa pangalan ni Jesus! Labas! Huwag ka nang babalik! Tumayo ka. Kasi? Ngayon ka sa akin. Ano pangalan mo? Mario! Saan ka nakatira? Okay, mapapansin natin dito no na yung nung sabihin niya doon sa tao na inaalihan ng demonyo na anong pangalan mo, hindi naman niya napasunod. Ayokong sabihin. So wala siyang power. Hindi katulad ng Panginoon Jesucristo, pag tinanong, anong pangalan mo? Lehiyon po. So dito, mukhang hindi nakapaghanda yung script, no? Yung gumawa ng script. Hindi na paghandaan na pag tinanong ka, ay sabihin mo ganitong pangalan. Kasi kung talagang siya may kapangyarihan, ay susundin siya nung masamang espiritong di umano ay nakaali o naka-possess dito sa taong ito. At mapapansin mo rin naman na yung taong yun ay tila kilala naman talaga siya. At lumabas ka ngayon din. Nahuli, no? Matagal pa bago lumabas. Hindi ka tulad ng kayo. Hindi katulad nung ang Panginoon Jesus, pag sinabing umalis ka, talagang agad umaalis. Natagalan pa ito eh. Natagalan pa, no? Naghihintay ng instructions pa. Hindi gaya na ng pag ang Panginoong Jesus, malayo pa, agad, kilala agad at lumalapit agad. So ito ay stage lang. At alam ba ninyo na sa Bagong Tipan ay hindi naman iniutos sa atin na tayo magpalayas ng demonyo? Walang utos sa Bagong Tipan na ang mga Kristiyano ay dapat magpalayas ng mga demonyo. At mapapansin natin sa Lumang Tipan walang pagpapalayas ng demonyo. Pero may demonyo na, no? So ang demonyo ay mula pa Genesis naroon na. Si Satanas naroon na. Pero bakit sa buong Lumang Tipan walang kahit isang pagpapalayas ng demonyo? Bakit nang dumating ang Panginoong Hesus, saka lang nagpalayas ng mga demonyo ang Panginoong Hesus at ang mga alagad, at pagkatapos doon mula sa aklat ng Roma hanggang sa aklat ng pahayag, wala nang pagpapalayas ng demonyo. So ibig sabihin, makikita natin doon sa history na yung pagpapalayas ng Panginoon ng mga demonyo ay pagpapatunay lamang tungkol sa kanyang katangian at sa kanyang pag-angkin at sa kanyang personalidad, kung sino siya, no? Na siya'y anak ng Diyos. Kasi marami namang demonyo, kahit nung una pang panahon, di naman niya nabawasan. Bilang naman yan, at wala namang nawala sa kanila. Mula nang magrebelde sila, 1/3 of the number of angels in heaven, according to Revelation, were thrown out of heaven, kasama si Lucifer. So, ibig sabihin, from the book of Genesis until the book of Malakay, meron na. Pero bakit walang pagpapalayas ng demonyo kung yun ang isa sa tanda na ikaw ay mananampalataya? Si Abraham naman ay mananampalataya. Hindi naman siya nagpalayas ng demonyo. Si Jacob ay mananampalataya. Hindi naman nagpalayas ng demonyo. Sila propeta Isaiah, sila propeta Jeremias, sila Daniel, sila Ezekiel. Wala naman silang anumang history na sila ay nagpalayas ng demonyo. So nangangahulugan lang na ang pagpapalayas ng demonyo ay isinagawa lang ng Panginoong Jesucristo bilang patunay na dumating na yung hinulaang tagapagligtas. At pagkaakyat niya sa langit, ay ilan na lamang beses nagpalayas ng demonyo. Well, tinanggihan pa nga yung mga alagad, no? Hindi pa nakapagpalayas, yung iba na nagpapanggap lamang na alagad, no? So, makikita natin, nag-diminish na yung activity ng casting out of demons since ang Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit at nawala na mula doon sa Roma hanggang sa lahat ng epistles.
So beginning from the book of Romans, Corinthians, Ephesians, Colossians, Thessalonians, wala nang nagpalayas ang demonyo. Wala. At ano ang turo sa atin? Ibig sabihin ganito makikita natin na yung pagdating ng Panginoong Hesus ang tanda na nilupig niya ang gawa ng demonyo. Pero hindi pa niya talaga ganap na pinaalis sa mundo. Parang pasakam. Oo, patikim. Patikim lang. At ebidensya. Isa ito sa mga signs ng narito na ang kaharian ng Diyos sa lupa sa pamamagitan ng iglesia at ang mga apostol ang siyang hinabilinan o inatasan na magtayo ng pundasyon. Kaya sila, minsan na sila ay nakapagpalayas din ng demonyo, minsan din nakabuhay ng patay, gaya ni Pablo, yung si Eutico. Pero minsan lang po yung pastor. Minsan lang si Pablo bumuhay ng patay. Si Pedro nakabuhay din ng patay. Pero yung ibang alagad, walang sinabi na kwento na nakabuhay ng patay. So not necessarily na yung pagbuhay sa patay ay kailangan gawin ng lahat ng apostol. At maging yung pagpapalayas ng demonyo ay kinakailangan din gawin ng mga apostol. Aktibo lang ang pagpapalayas ng mga demonyo kasi nakikilala nila ang Panginoon Kristo. They confirm that the Lord Jesus Christ is the Son of the living God. And they were afraid of the Lord Jesus Christ. So kaya nga, makikita natin na yun lang time na yun, nang dumating ang Panginoon Kristo, yun ang panahon na talagang ang mga demonyo ay aktibong umaalis doon sa mga subjects nila pagka nakita ang Panginoon Kristo o kanyang pinaalis. May point pa na mga alagad ay hindi nakapagpaalis ng masamang espiritu. So talagang ang Panginoon Kristo lang ang mayroong talagang inherent right and power to exorcise or cast out demons. Ngayon, ano ang turo sa atin tungkol sa demonyo? Tayo ba ngayon sa iglesia ay mayroong karapatan at kakayahang magpalayas ng mga demonyo? Ano yung mga karanasan mo sa mga pagpapalayas ng demonyo sa iyong karanasan bilang isang manggagawa at isang pastor? Akin po, kung sinama lang kasi ako nung pastor na po ako, wala akong naranasan ganyan. Kasi wala namang sinasabi na may napupusis ba? Walang ganun nung panahon na yun. Kaya hindi po ako nakaranas ng pagpapalayas. So, pero mayroon pong parang medyo siraan siya ng Bait. isang I think hindi yung pagpapalayas. Hindi naman na. Pray lang namin siya at siya ay pinakailangan ng bigyan ng gamot. So, sa kanila, sa ito pong mga manggagamo o yung mga pastor na naniniwala sa hilig, yun ay napuposes. Pero yun pala, may history talaga siya na nagkaroon po siya ng postpartum depression. Kaya pala nagkakaroon siya. Oo, ang iba naman ay may epileptic, may sakit na epilepsy, may seizure. Yung iba naman ay talagang yung sila ay may depression, anxiety, na nagiging sani parang mawala sa sarili o umakto na parang wala sa sarili. At sa aking karanasan ay talagang active kami noon na nagpapalayas ng mga demonyo. At kahit nga yung alam naming mayroon lang naman depression sa pag-iisip, ay aming inaangkin na iyon ay may demonyo. May karanasan pa ako na isang babaeng mananampalataya, dalagita o dalaga na may epilepsy. Na ang bintang ko rin noon ay mayroong masamang espiritu. Kaya nung minsang siya ay, kumbaga ay nakaranas ng epileptic episode, ay sinaway ko ang demonyo. Pero ang nakakapagtaka ay lagi-lagi pa rin. Pero ang sabi ko nga, gaya ng aking naririnig noon sa mga kapwa ko pastor na Pentecostal, sabi ko sa demonyo, lumayas ka at pumunta ka sa kalaliman ng dagat at huwag ka nang babalik. Pero nagtataka rin ako, ba't pabalik-balik? Kasi sakit pala yon. Sakit. Hindi talagang babalik kasi hindi naman demonyo yon. At saka hindi naman tayo inutusang magpalayas ng demonyo at papuntahin natin sa kung saan natin gusto. May isa lang event sa New Testament na nag-request kasi mga demonyo na papuntahin sila sa mga baboy. Doon sa Gadarene, demoniac. Wala nang kasunod na may nagbanggit pa ng lugar. Actually, hindi naman sila talaga nanatili sa mga katawan ng mga baboy.
sapagkat nung mga baboy ay sapian ng mga demonyo ay nahulog sa bangin at umalis yung mga demonyo nung mamatay ang mga baboy. Kasi hindi naman nila kayang bumuhay ng patay, yung mga demonyo. So, makikita natin na napaka presumptuous at puro assumption lang ang dahilan kung bakit, ang background kung bakit ginagawa ito ngayon. Kasi ginagaya lang niya, tulad ni Carillo, ginagaya lang naman niya yung nabasa niya sa Bible. Pero tingnan natin kung ano ang mga katuruan. Sa Ephesians chapter 6, verses 10 to 18, pakitingnan natin. Chapter 6, verses 10 to 18, doon sa verse Efeso, chapter 6, verse 10 hanggang 18. Tingnan lang natin yung verse 10 at saka 11. Ano bang inuutos sa atin? Magpalayas ba tayo? Bilang pagwawakas, makatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dalingang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng kanyang Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng Diablo. Di ba? Hindi tayo inutosang palayasin. Kundi labanan. Hindi palayasin. At para malabanan, kailangan bang paalisin? Hindi. Isuot ang baluting kaloob ng Diyos. At ano yung sinabing baluti? Diyan, verse 12 and 13. Hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, hindi sa mga pinuno, sa mga magapangyarihan, sa mga tagapamahala na kayo mga umiiral sa butang ito. Sa mga kung spiritual kasamaan sa inyong pawid. 13. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa paglaban. Pagdating ng araw sa malakang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ayun, di ba? Yun. So, iyan, hanggang doon lang, dahil mahaba. Ang sinasabi lang dyan ay isuot ninyo ang mga baluti na kumakatawan ito no, sa salita ng Diyos. Kumakatawan sa panalangin, kumakatawan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Medyo may naman ito. Yan, okay na? Medyo humina. Okay. Check. May na daw, sabi ni Brothers Kia. Mahina daw. Okay, lumakas na, Brothers Kia. So, pansinin nyo, walang sinabing palayasin. Opo. Makipaglaban. At ang pakikipaglaban ay pagsusuot ng mga baluti. At yung mga baluti, sumisimbolo sa mga gagawin ng Kristiyano. Hindi ito literal na baluti, kundi yung, sabi doon, yung helmet ng kaligtasan. Ito yung katuruan tungkol sa biyaya. Na sermon mo dati. So, hindi siya literal na labanan. Na parang paalisin mo, tapos yung inaalihan ay re-wrestlingin mo. Hindi ganun. Ganun po ang ginagawa kasi. Kita mo ito, tinan mo. Binabangon eh. Tapos, minsan, sasampalin. Yung iba nga, yung nilalagyan dito sa, para daw umalis, lalagyan ng sakit na. Ang sakit naman nun. Siyempre, kung yun ay may depression lang, siyempre, babalik sa katinoan. Aray, siyempre, mawala ang depression. Ayan, kita mo, maray na, malis na. Nasa katinoan ka na. Ang tanong, pagkatapos noong event na yun, sakit. Yung iba nga, pinapasok. Ang nangyayari, nagkakalabtok-labtok, nagkakaroon ng, sa sugat, yung kanilang tao, yung subject, na pinapalayas ang demonyo sa katawan. Kaya, nakakalungkot, presumption lang naman at wala namang malinaw na utos sa maguntipan. Ikalawa, ano pang utos sa atin? Santiago 4:7, tingnan ninyo, hindi rin inuutos sa atin yan. Meron lang sinabi sa atin na labanan ang dyablo. Hindi sinabing palayasin. Santiago 4:7. Pakibasa mo ulit. Kaya nga, takot kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayon niya. Yun, hindi sinabing palayasin. Labanan. At ang paglaban ay pagpapakumbaba. Sa context. Huwag maging mapagmataas. Kapag mapagpakumbaba ka, yung gawa ng diablo sa'yo, lalayo sa'yo. At hindi ka na mapatatalo ng diablo, ang iyong emosyon. Kasi minsan, ang diablo ay ini-impluwensyahan ang Kristiyano na magalit. Kaya nga, kailangan labanan mo yung emosyon mo ng galit.
Hindi direktang yung demonyo ang iyong lalabanan, kundi yung emosyon mo na tinitrigger ng demonyo. Ibig sabihin, yung demonyo mismo, hindi mo siya kayang labanan kasi nga espiritu siya eh. Paano mo lalabanan? Kundi yung mga tukso niya, yun ang lalabanan mo, na ikaw ay magpapakatatag. Kaya lumapit kayo sa Diyos, di ba? Yun yung paglaban, hindi pagpapalaya sa demonyo. Dahil kung yun ang remedyo, ay di dapat sinabi na yan ng mga manunulat ng bagong tipan. Nandiyan pa rin yung demonyo, balik ba pa? O, di ba? Kaya hindi mo nga matatalo ng ganap ngayon iyon. Kundi, labanan lang, pansamantala, hindi kanya maapektuhan. Pero hindi natin kayang talunin ang demonyo na parang sa panahong ito na natin, siya mapapalayas. Wala pa ngayon sa panahong ito. Hindi pa ngayon yung pagkatalo ng demonyo. Ang pagkatalo ng demonyo ay sa pagdating ng Panginoong Kristo mismo. Kung kailan, itatayo na niya ang millennial kingdom, doon niya ganap na papatigilin siya sa kanyang activity. Pero hindi niya talaga mapapatay ang demonyo kasi hindi naman namamatay ang demonyo eh. Nilikasi ng walang kamatayan. Kaya nga po, Pastor, bakit, I wonder, bakit itong mga self-proclaimed apostles ay sinasabi nila na kailangan palayas talaga ng mga demonyo, ng mga spirit. Samantalang sa Bible, malinaw na sinasabi na nandiyan pa talaga ang spirit. Ginagaya nga nila kasi si Jesus, hindi naman sila si Jesus. Tapos linggo-linggo pinapalayas, pero linggo-linggo bumabalik. Bumabalik. Tapos sasabihin, huwag ka nang babalik. Ginagapos kita. Yun. Diba? Paano mo gagapusin yung demonyo? Yun ay wala namang katawan. Di ba? Di ang panggapos mo, hindi rin nakikitang lubid. Invisible rope. Ano yun? Di ba? Kasi nililiteral nila eh. Ang Panginoong Hesus nagpapalayas pero hindi nang gagapos. Yung pag sinabi sa Bible na ginapos, inaalisan lang ng kakayahan. Kasi pag nakagapos ka, ibig sabihin, hindi ka na makapanggalaw. Di ba? Yun lang ibig sabihin noon. Pero nililiteral nila, nasa isip nila, nakagapos na. Tapos ini-imagine nila, nakagapos na. Tapos itinatapon na nila sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Di ba? Wow. Tapos babalik na naman. Kasi linggo-linggo, ganoon. Diablo, pinalalayas, huwag kang makialam. Nakakapakialam pa sa kanila. Di ba? Kasi ibig sabihin, pag sinasabi mong huwag kang makialam sa gawaing ito, naniniwala kang kaya niyang makialam. Hindi kayang makialam ng demonyo sa gawain ng Diyos. Malibang kung pahintulutan mo. At iyong isiping nakikialam nga siya, makikialam nga. Kasi ang power ng demonyo, yun ding iyong paniniwala sa kanya na magkakaroon siya ng kakayahan. Di ba? So kaya biruin mo, napakarami kito, isipin mo, literal. Linggo-linggo, ilang pastor ang nagpapalayas kay Satanas. Litong-lito na siya. Ay magkakasabay yun eh. Di ba? Linggo kasi, di ba? Alas 8, nag-uumpisa, karamihan ang service. Ay sa umpisa ng service, ay papalayasin si Satanas. Nalilito na siya kung sino sa mga pastor na yun ang susundin niya. Huwag na lang. Di ba? Sabi niya, napakalakas naman itong, pinagkaisahan ako, di ko na malaman kung sino sa inyo may power. Di ba? Kaya, tapos kinalingguhan uli, palalayasin uli. The same din na pastor. Kaya pinagtatawanan na lang sila ni Satanas eh. Namumuhay sila nadaya na sila ni Satanas. Sabi, at salamat. Akala nitong mga ito, wala na ako. Di ba? Lalo siyang nakakakilos. Kasi mali yung pangunawa mo. Kasi pag hindi mo alam yung ginagawa ng kaaway mo, doon ang pagkatalo mo. Kasi makakakilos siya nang hindi mo alam. Kasi akala mo nasa ilalim na ng dagat eh. Kaya kampante ka na, Hindi ka na ngayon nagbabantay sa mga gawa niya. Ang gawa ni Satanas kasi, influencing lang the believers. He influences the mind, the heart, and he naglalagay sila ng katitisuran, yung sabi doon, na may mga bagay silang ipapain sa'yo para ka magkasala. Manunukso siya. Pero yung mismong kapangyarihan niya na magkasala ka, hindi niya kaya. Ang pagkakasala ay nasa iyo. Kung ikaw ay bumigay. Kaya nga walang power ang demonyo na magkasala ka. Ikaw mismo ang nagkakasala. Yung iba kasi binibintang sa demonyo eh. Alam mo, kaya ako nagkasala kasi natukso lang ako ng demonyo. Kaya yung demonyo ang may kasalanan. So biruin mo. Naalala ko nga po, Pastor, yung sa amin, yung member ng church. Nag-away yung mga asawa dahil yung lalaki nagsiselos eh. Demonyo, lumahis ka.
No, yung demonyo. Pinagsiselo na siya. Sinis yung demonyo, Yung demonyo. hindi yung asawa. Yung asawa, dapat ang sisihin. Hindi siya yung nagsiselo. Siya nagsiselos. Demonyo, lumayas ka sa akin. Ang tawag doon, self-exorcism. Alam mo, inalihan ka ng demonyo, di ba? Grabe naman na yun. So, napakamaling doktrina. Pag pinalayas mo ang demonyo sa sarili mo. Di ba? Diba? Uli yun. Kasi nakakaya ka pala niyang sapian. Ang katuroan po kasi ng salita ng Diyos, ang mga tunay na Kristiyano, hindi nasasapian pa ng demonyo. Opo. At yun naman ang nakakalungkot na maraming mga iglesia na lagi-laging sinasapian yung mga miyembro. Kahit po sa evangelical circle, pastor, naniniwala. Tapos i-exorcise, sabihin na Kristiyano ka na ulit. Ano yun? Pwede bang ang banal na espiritu at ang masamang espiritu ay magsama sa isang katawan at tumira sa isang puso? Opo. Sabihin nila po, pastor, baka weak pa yung pananampalataya. Kaya nasasapian pa ng demonyo. Kahit naman gaano kawik ang faith, pagka may banal na espiritu, Yun. pagka Kristiyano, may Opo. banal na espiritu Kahit weak pa ang faith niya. Hindi naman sa yan sa palakasan ng faith Di ba? Ano ito, palakasan? Paano ma-measure ang faith? Hindi pa ang pagproblema. Paano ma-measure yung Yun faith? ang problema, pastor. Yung ang faith intangible. Di ba? Paano mo ngayon masasabi ring genuine ang faith? Opo. Intangible nga yung faith. Tama po. So, doon pa lang sa paniniwala mo na may masamang spirit pang sumasapi, ay weak na ang faith mo. Kasi ang faith ay nakabatay sa truth. So ngayon, kung hindi mo alam yung truth na yon, weak ang faith mo doon. Doon sa area na yon. Opo. Ibig sabihin, weak ang faith mo, kaya ka nga nasasapian. Di ba? Kaya, Tama. di ba? Hindi ibig sabihin ay wala ka sa truth. Hindi dahil weak ang faith mo, kundi yung truth na yon, hindi mo pa, at baka wala ka pang Espiritu Santo. Baka po. Yun. Hindi dahil sa malakas o mahina ang faith, kundi dahil may dahilan na hindi mo pa kinikilala ang katotohanan ito. Ay kung hindi mo kinikilala ang katotohanan, ay may banal na espiritu ka na hindi kayang ribalan ni Satanas. Ay baka hindi ka nga ligtas. Opo. Kasi ang tunay na Kristiyano, nararamdaman naman niya, hindi lang katotohanan na unawaan niya, nararamdaman niya na may pagbabago sa buhay niya at may banal na espiritu siya. So di ba ang payo ni Santiago, hindi naman palayasin. Wala Kundi po. labanan. Opo. Ano pa? Sa unang Pedro 5:8. Pakibasa. Yun. Thank you, Brother RJ. Okay na pala yung ating audio. Okay na ang audio Kanina mo. po. Actually, yung audio ko lang po, pastor. Yung sa'yo naman, okay naman po. Chapter... Unang Pedro, chapter 5, verse 8. Ano ang payo ni Pedro? Yan, nagpapalayas ang demonyo. Yan. Pedro. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at nag-aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Okay, tamo. Anong sabi? Maghanda at magbantay. Hindi naman sinabi pagdating palayasin nyo. Opo, sabi labanan eh. Labanan. Di ba? At ang paglaban ay hindi literal na labanan. Dahil ang sabi ni Pablo sa Efeso, ang pakikipaglaban natin ay hindi sa laman at sa dugo. Hindi sa laman. Hindi sa tao. Combat, hindi armed combat. But it takes yung discernment. Kung ang isang bagay, lalo na ang katuroan ba na ito ba'y sa katotohanan? Kasi ang gamit ng demonyo talaga, kasinungalingan eh. Yung paniniwalain ka sa isang katuruan na hindi naman ayon sa salita ng Diyos. At pag naniwala ka sa maling katuruan, maaalipin ka ng maling katuruan at napapasunod ka ng demonyo. Doon sa inaakala mong katuruan na sa Diyos. At dahil doon sa paniniwala mo sa gaya ng prosperity gospel, ginagamit ng demonyo yan para lalo kang maghabol sa kayamanan. Na ikaw ay susunod sa Diyos para kapagpalain. Ikaw ay mananampalataya sa Diyos para kapagalingin. At pagka hindi ka gumaling, ay meron kang demonyo. O sa demonyo daw ang kahirapan. Kaya gusto mong yumaman. O edi masama yun. Sa kahit anong paraan gusto mong yumaman. Yun ang... Dahil ayaw kong mabintangan na ako'y sa demonyo. Hindi nila alam na yung mismong katuroang iyon ay kasinungalingan. Sa demonyo mismo yon. Kasi ang gagamitin ng demonyo mismo, yung panlilin lang. Opo. Ititwist niya ang salita ng Diyos. At ikukubli niya ang kanyang sarili sa katotohanan. Diba? Kunyari siya ang totoo. Kunyari siya ang mayroong kakayahan na magpayaman. Hindi naman siya. Diba? Kundi ang Diyos. Opo. Naalala ko po yung prosperity talagang si Satanas po nag-offer niyan sa tao. Kay Kristo mismo.
Di ba po? Yung karangyaan, kasikatan. So, Yun ang kanyang panukso sa Panginoon. mhm. Na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito sa lupa kung Tapos, sasamba ka. opo. Tapos yung mga prosperity preachers, yun ang tinuturo nila. Oo, baliktad. Oh. Ay, di sila po ang Sila ang demonyo. demonyo. Diba? Na kung sasamba ka Mhm. kay Jesus, ibibigay sa iyo ang lahat Oo. ng mga bagay sa lupa. Opo. Diba? Yan. Kunyari, ang demonyo si Jesus. Mhm. O, kasi yung demonyo ang nagbibigay, hindi naman si Jesus, di ba? Naku. Kita mo, niloko-loko na. Kaya ang problema ay tawag doon ay subtle o napaka mahina yung pag-intindi kasi ng mga Kristiyano dahil nga binaby, hindi tinuturuan ng tamang katuruan. Mhm. Sabi nga ng mga Pentecostal charismatic, we don't need doctrine. Ayun. Love, love, love lang. Kailangan lang natin yung pakikisama. Ang church daw ay hindi para daw magturo ng Makipagdebate. pagdebate. Walang puwang daw yan sa atin. Oo. Huwag ka nang mag-aral. Kasi yung pag-aaral daw ng salita ng Diyos, yun pa ang dahilan para ka maligaw daw. Opo. Division. Oo, division, pagkakahati-hati. Kaya yung isang pastor na G12, sabi niya, iniwanan ko na lahat ng aking natutunan sa Bible School nung ako maging G12, pastor. Oo. At doon daw nag-umpisang siya yumaman. O pag-yaman lang talaga. Hindi ka talaga yayaman kung sasabihin mong katotohanan. Di ba? Kung wala kang ibang source of income, kundi ito lang. Mhm. Hindi talaga. Oo, di ba? Pagpapastor lang, tapos ang iyong katuruan ay yung tama, hindi ka talaga yayaman sa paraang ganito. Mhm. Walang tatangkilik Walang sa'yo. tatangkilik sa'yo, walang maglalike eh. Kita mo, kakaunti ang follower natin. Di ba? Kasi sino naman magpapalo sa atin na hindi Kristiyano ay labag ito sa kanilang kalooban. Pero kung magturo ka ng prosperity, ang dami nating Ang follower. dami po, pastor. Subukan mo. Ibahin natin ang ating katuruan. Hindi na po. Madaming gifts yan, madaming likes, Oo. madami yung stars. Maraming stars. I-TikTok mo pa, di ba? Naalala ko, YouTube mo. yung katulad po nung isang sikat na influencer na Christian. Komedyante rin yun eh. Tapos, yun nga, na-criticize siya nung ilang reform na vlogger na noon eh, na nagpa-podcast din. Pero siya, yung sikat na yun, na influencer na Christian, marami siyang follower po, pastor. Pero siya kasi Pentecostal siya. Kaya, Siyempre, ang Pentecostal ay kinikiliti opo. yung panlasa at pangdama ng tao. Sipin mo yun, pastor, nagtuturo siya na nakikiusap, kinukumusta ang Diyos. May mga ganun, kinukumusta na niya, kumusta ka na, Lord? Parang ang ibig Parang, sabihin eh. Yung Diyos ay may problema, no? Di ba? Parang nagkakaroon ng stress eh. Oo, na-stress yung Diyos. Na-stress ang Diyos, kaya kinukumusta. Kumusta ka na, Lord? Di ka ba stressed? Kung gusto mo, aliwin kita eh, kantahan kita. Kasi parang maaliw ka. Opo. Tapos kakantahan, tuak-tuak naman. Lalo nang na-stress, di ba? Oo, lalo na-stress. Kala niya, sa pandinig lang ang Diyos na aaliw. Opo. Kaya yung iba, pag worship, di ba, pinapaganda ang music. Kasi daw, ang Diyos daw ay hindi tatanggapin pag pangit. Mhm. Yun ang ano nila. Kaya kailangan magaling. Magaling. Di ba? Hindi nila alam ang Diyos. Hindi yun sa senses eh. Sa Hindi, truth siya eh. Kaya galit pagkatuak ang song leader. Oo. Hindi ganoon. Tao ang hindi maaaliw. Pero ang Diyos, Opo. pag sincere yung kumakanta, natawa ako doon sa sabi ng kaibigan kong pastor eh. Ang sabi daw nung asawa niya, ano kaya gagawin natin sa langit? Kakanta. Sabi nung asawa eh, mag-lip-sync ka na lang. Maglilipsing siya pagdating sa langit eh. Kasi masisira. Pagkatabi kita, masisira ang araw ko sa langit. Sabi niya, sa langit na nga, wala pa rin ako minisi. Buti nga dito, binibigyan na kita. Nag-aaway yung mag-asawa, nagbibiruan. Di ba? Mag-lip sync na lang daw. Kaya nga babaguhin na lahat eh. Opo. Sa langit, wala nang tuak. Biruan lang siguro naman. Biruan lang naman, mag-asawa. Ito. So, I mean, wag nating ituring na ang Diyos ay parang tao. Mhm. Nagaya niyan, di ba? Na uutusan mo, kausapin mo, ang pandinig niya parang pandinig ng tao, ang turing mo, panlasa niya parang panlasa ng tao. Mhm. Hindi ganoon ang Diyos. Iba ang Diyos eh. Opo. Siya'y hamak na mas higit ang kanyang taste kaysa sa atin. Tama. At iba ang kanyang taste. Hindi panlabas, hindi pandinig. Kundi yung kanyang pamantayan. Yun. Pastor, may tanong po si Sige. Brother Justin.
papasok pa din po ba sa kingdom dominion beliefs ng mga Pentecostal kaya nagpapalaya sila ng demonyo? Yung dominion beliefs daw po. Mateo 7:21 hanggang 23, pakibasa natin. Sila ito eh. Mhm. Sila ito. Kasi tayo namang mga reform, di naman ganito, no? Ang tinutukoy dito ng Panginoon, with much similarity sa mga Pentecostal. Pentecostal. Tingnan mo, Mateo 7:21 hanggang 23. Papasok ba sila? Sabi diyan, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Kita mo. Linaw. Pagka magpapalayas ka ng demonyo nang hindi ayon sa salita ng Diyos, pagka ikaw ay nagpapagaling ng may sakit nang hindi ayon sa salita ng Diyos, ang iyong pamamaraan, ay hindi ka tatanggapin ng Diyos. Kaya po ako yung naniniwala na yung mga extreme, yung mga extreme na charismatic, halimbawa sila Copeland, si Joyce Meyer, yung Creflo Dollar, si Benny Hinn, Si Bill Johnson. si Paula White, Bill Johnson. Naniniwala ako hindi sila saved. Opo. Hindi sila saved. Bakit? Ang katuruan nila salungat sa salita ng Diyos. Paano sila maliligtas? Kahit magpalayas pa sila ng demonyo ko, no? Nagpapatumba sila sa salita ng wika, gumagawa ng kababalagan. Kasi hindi ayon sa salita ng Diyos ang katuruan nila Para sa kanila, ang Diyos ay kapantay ng tao lang. At ang tao ay Diyos din. Little God doctrine. Opo. Pag hinimay mo kasi ang doktrina ng mga nagpapalayas ng demonyo, the reason why we are able to cast out demons and we are able to make other people rich through our prayer of faith is because we are little gods. May pinag-uugatan niyang practices na yan. Hindi parang yan ay pinapractice lang dahil narinig lang nila, kundi meron siyang foundational teaching. Na noong si Adan at Eva, lahat sila pare-pareho. Nang si Adan at Eva ay tuksuhin ng demonyo, isinuko nila ang kanilang pagiging Diyos sa kay Satan. Kaya si Satan ang naging Diyos ng mundong ito. Sinuko kayo sa Kaya kung ikaw hindi Kristiyano, hindi makakapakialam ang Diyos sa buhay mo. Ang demonyo ang hari mo Ngayon, pag ikaw ay naging Kristiyano na, at yun ang nakakapagtakupan ako maging Kristiyano kung ang demonyo nga ang hari mo. Di ba? So, pag demonyo na talaga ang hari mo, ay di siya na masusunod buong buhay mo. Kaya napakahirap intindihin yung kanilang maling doktrinang yan. Pagka ikaw naging Kristiyano, babalik ang iyong pagka-Diyos. Dahil magiging, again, you will become a God kind. Yung DNA ng Diyos, mayroong ganyang flavor ng katuruan ng G12. Yung DNA. Actually, para narinig ko na po yun. Di ba? God DNA, nasa iyo yon. At pagka ikaw ay Diyos na ulit, kung ano ang Diyos, mayroon ka rin kakayahan niya. Kaya kung ang Diyos ay lumilika ng mga bagay mula sa wala, nakikreate siya, you can also create by exercising your faith. And by uttering faith-filled words, you can claim whatever you want to take place. Kaya yung name it, claim it, theology, ay galing sa little God doctrine. So, you just exercise your faith because you are also God, little g, sabi ni Creflo Dollar. But still, God, you are God. And you are a God kind. Sabi nga ni Benny Hinn, Jesus is God, and therefore, when you become a child of God, you become like Jesus. And sabi niya, mind you, you are Jesus in the flesh. I am Jesus also. Yung blasphemy. I am God. Kanilang... Because Jesus is in me, the Holy Spirit is in me, therefore, I am God. So, kaya nga, yan ngayon ang nagpapalaya sa mga demonyo, di ba? Opo. Ang mga demonyo naman, nagkukunyaring lumalayas. Para lalo silang madiin. Alam mo, ang demonyo, ganito yan Parang NPA lang. Ang NPA, para mapapaniwala, mapalaban ng isang karaniwang tao, magsasaka, laban sa pamahalaan, nilalansin nila, nanakawin yung kalabaw. Yung isa ang nanakaw, pero sila rin ang magnanakaw. Pagkatapos, yung isang NPA naman na magsasabi doon sa ninakawan, alam mo, nakita namin yung kalabaw mo kinuha ng militar. Kung gusto mo, bawiin namin. Di galit na galit ngayon sa military.
Tapos ito namang isang NPA, kunyari, makikita si Kalabaw at ibabalik. At sabi, nakita namin ito sa kampo ng mga militar. Kaya itong tao ngayon na napaikot nila, akala nila ay masama ang mga ang mga Militar. sundalo at ang mga NPA mabubuti. Ganon din ang demonyo. Nagkukunyari silang aalis, kunyari, pero sila rin yun. Hindi tunay na naglalaban. Hindi yun tunay na laban na. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, kung totoong naglalaban sa Satanas sa kanyang sarili, edi hindi siya mananatili. Palabas lang yan. Hindi tunay na nag-aaway. Kung hindi, naglalaro sila para papaniwalain ang mga tao na totoo yung ginagawa nila. Na sila ngay may kapangyarihan. So kung sila'y makakapagpalayas ng demonyo, kunyari dahil nilansi sila ng demonyo, mas lalong titibay ang kanilang paniniwala at paninindigan na kami talaga ito maliit na Diyos. Di ba? Galing. Napakagaling. Kaya nga si Satanas napakagaling mandaya kasi siya nga yung mandaraya na mula pa nung una eh. Master na siya ba? Hindi lang master, doctorate siya. Doctorate. 10 doctorate na yan. Talagang alam na niya yung pasikot-sikot, Diba? no? The father of lies. Siya nga ang ama ng kasinungalingan, siya ang founder. Ang ama, ibig sabihin, siya ang founder ng pagsisinungaling. Siya ang founder talaga. Di ba? Kaya mga alagad niya, ganun din, nagsisinungaling din. Kunyari ay may kaya silang, may power. Pag hindi naganap, sasabihin, mahina ang faith mo. Sisisihin yung mga tao. Tao pa ang sisisihin. Pag di ka gumaling, ikaw may kasalanan, hindi ako. Sinabi ng Diyos, gagaling ka basta may faith ka. Siguro wala kang faith. O kaya may tinatago kang kasalanan sa Diyos. Yan. Ano pa, tingnan natin yung isa pang ano. Kaya hindi po, peke po yun. Dahil kung tunay na nagpapalaya si Carillo ng demonyo, huwag yan sa stage gagawin. Papupuntahin mo para yung inaalihan ng masamang espiritu. Ang tanong ko kasi, paano nakarating yun doon? Ay, inaalihan nga ng masamang espiritu. So, ibig sabihin, nung pinapunta yun doon, walang sapi. Wala. Nakapunta nga eh. Di ba? Wala namang kasama na nagpatotoo na ito po talaga yung may sapi. Wala. Basta lang nakita natin, yun lang. Ano ang katiyakan na yun ay talagang yun ay gawa-gawa lang. Diba? Sa pastor parang ang purpose siguro kaya nasa stage para ipakita talaga sa mga tao. Ano yan, nagpapahanga nga. Sabi ko nga ang mga Pentecostal, nakatagong kayabangan, kunyari Diyos eh. Pero ang totoo, kaya sila nagpapalabas sa stage ng mga ganyan para matutok ang atensyon sa kanila na sila may magaling sila, na may itinatago silang kapangyarihan. Wala namang ibang yan eh, para magkaroon ng maraming kaloob. Yun, maraming. Diba? Kasi pag kami himala, dadagsa ang tao dahil ang habol nila, pag dumagsa ang tao, ang end result, maraming magbibigay. At dahil kumbinsido ka na, mas convince ka, mas malaki ang ibibigay mo. Kasi meron ka ng gusto ring makuha sa Diyos eh. Kaya tatapatan mo yon ng malaking bayad. In form of donation, tithes and offerings, sacrificial giving, everything yan. Opo, kaya ito si Carillo Pastor. Kaya nga umuunlad siya eh. Nakita ko yung may isang siya. Ang dami niyang mga ginto talaga. Oo. Ay okay lang kung may iba siyang negosyo. Ay kaso yun lang ginagawa niya. Sa tao lang siya humihingi. Yan ang pagnanakaw sa tao gamit ang Bible. Scamming. Ang tawag ko dyan, spiritual scamming. Biblical, yung pang tawag dito, may tawag dyan. Biblical profiting. Profiting. Pagtubo gamit ang Biblia. Ayun. Okay, Tingnan natin yun. Natatapusin niya po ang ating pagdurusa. Dahil ito po'y matagal niya lang tinapo sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya in John 19:30, habang siya po'y nakapako sa krus ng Kalbaryo, naganap na, tapos na. Oh, praise God. It makes me shout. It makes me glorify God. It makes me praise the Lord from the rising of the sun till it's going down. Naganap na. Kung naganap na po ang inyong deliverance, naganap na ang inyong kaligtasan, ang inyong kasaganaan, ang inyong tagumpay, ang inyong kalayan, ang inyong kagalingan. Naganap na ang inyong kagalakan, ang inyong kapayapaan. Naganap na. Naganap na po ang ating katubusan. Tapos na po ang gawa ng diablo. Winasak niya. Pakita mo yung typical na katuruan ng charismatic, Pentecostal charismatic, na lump sum. Yan. Lump sum na yung ginawa ni Jesus doon sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. Lahat na kanya nang tinapos. Tinapos niya ang kahirapan, kaya tayo'y mayaman na. Tinapos niya ang sakit, kaya tayo'y magaling na. Ba't siya tumatanda? Ay sakit din ang pagtanda. Kulukulubot na nga siya, dati hindi pa siya ganyan, di ba? Siyang katibayan na hindi pa.
natalo ang sakit. Kasi ang sakit, pagtanda yan. Opo. Kasi yung mga cells mo sa katawan, tumatanda. Mhm. So, hindi na niya kayang pigilan yung pagpapalit ng, hindi nakakapagpalit na. No? Opo. Nawawala na ng flexibility, yung balat, kaya nagiging kulubot. Mhm. Nawawala na yung pigment, Opo. yung buhok, no? Tapos, Na pumuputi. Mhm. Tapos siya, malabo pa yung mata, katulad natin. Bakit nagsasalamin. No? Kaya Salamin din. sakit din iyon. Oo. Maniwala ako sa isang prosperity gospel preacher at maniwala rin ako na wala ng sakit, tinalo na ni Jesus at ikay pagmananampalataya, hindi ka na talaga magkakasakit kung wala nang mamamatay na Kristiyano. Yun, paniwala pa po, Pastor, yun. Yung ganun. At saka yung naniniwala din ako na talagang kasama doon sa krus, yung pagtubos sa atin sa kahirapan, na pagka ikay tunay na mananampalataya, ay yayaman ka. Dahil kasama iyon na ginampanan ni Jesus, pinagtagumpayan yung kahirapan at pinayaman ka na. Maniniwala naman ako dyan kung kada lahat ng isang tunay na mananampalataya, lahat yumaman at walang natirang mahirap. Mhm. Kasi kung hindi lahat yumaman, either di tunay na mananampalataya o ano siya, hindi totoo yung sinabi ni Jesus. Dalawa lang eh. Ayun. Dalawa Sinungaling lang si po. Jesus Or, o hindi tunay na mananampalataya. Kasi yun lang ang pupuntahan sa logical reasoning eh. Pag sinabi mong, pag tunay kang mananampalataya, tiyak na yayaman ka, tiyak eh. At tinubos na ni Jesus ang iyong kahirapan Opo. sa krus. Una, either, pag di ka yumaman, sinungaling si Jesus. Diyos, sinungaling mismo ang Diyos Ama. Ikalawa, sinungaling ka na mangangaral. Or ikatlo, sinungaling yung Kristiyano. Hindi siya tunay na Kristiyano. so alin ng doon? Totoo. Alin doon? Alin sa tatlo? Oo. Ito o ito? Kung sinungaling Siya, si Jesus, siya ang sinungaling. o yung mga ngaral, yung Yung mga ngaral ang yung mga sinungaling. ngaral. Kasi may tunay naman na palataya talaga na hindi yumaman, si Pedro. Pagpalagay naman natin na totoo yun. Mhm. Bakit si Pedro namatay na mahirap? Hindi na kaya ipagtanggol ang sarili. Mhm. Di ba? Sa hukuman ni Nero. O, sino ang mga tunay na mananampalatayang hindi yumaman? O, di sila Juan. O, the Beloved. Sa ng mga apostol, tinilikor nga ni Pablo ang kayamanan, Yeah. naghihirap eh. Tapos sasabihin mong yayaman. Yun na nga po, Pastor, eh. Kasi, compare dito sa mga self-proclaimed apostle na ito, na sila, nagigain talaga sila ng kayamanan. Samantalang sila, Apostle Pablo, tinalukuran nila yung kayamanan nila. Oo. Although mayayaman, may mga magagandang buhay sila eh. Sila Pedro. So, hindi lang naman po basta-basta yung pagiging mangingisda noon. Si Pablo. Hindi, si Pedro at si Juan ay magkasosyo, sabi doon, sa pangisdaan. Meron silang pamalakaya. Oo. Hindi siya ordinaryong mangingisda sila. Ang tatay nila Juan ay mayaman. Kaya nga sila Pedro din, no, may malaking bahay. Mhm. Kaya nga nung pumunta sila doon sa kanilang bahay, nagkasya silang lahat. Opo. At ang unang pinagaling ni Jesus ay yung bianan ni Pedro mula sa lagnat. Mhm. That's the first miracle of Jesus. So, yun po, Pastor, kung talagang sila ay sumusunod talaga, lumalakad sila sa ginagawa ng mga apostol, sila bilang mga nagkiklaim na apostol, sana ganun din yung buhay. Wala yung mga yan, pera lang ang habol sa Yun mga kita mo, may mga tele-evangelist. Bakit sila nabubuhay? May nagpa-flash sa screen na Ikas. give your donations, may number. For donation in Tithes and offerings. Tapos nagpapagaling sa TV. Diba, naman, somebody who is watching right now, I don't know where is she is now being healed by God. Diba, nagkaroon pa ng x-ray machine ang isip. na x-ray Saan ka nakakita ng ganoong gift? Hindi naman gift of healing lang yun. Gift of clairvoyance. Nakikita mo na yung nasa loob ng katawan ng isang tao. May x-ray ka na rin. Meron ka na rin, yung naglalakbay na rin ang katawan mo doon sa lugar na yun. Kasi paano makikita kung wala ka roon? Tapos hindi lang yun, sumusuot yung kaluluwa mo sa katawan. Kaya nakikita mo yun. Grabe, ano po? So you become God. Kaya nga, di ba, you become like God. That you will know all things. You can do all things. Just speak out. Just claim and name it. And you will have it. Si Peter Kairos ng 700 Club Opo. Asia. Hindi mo ba alam, napakalaking panluloko yan? Na nanguhula siya na mayroon diyang babae na may bukol sa dede,
Nakikita ko ngayon, kumikilos ang Diyos, pinapaliit ang iyong bukol. Anong klaseng kaloob yan? Manghuhula ka na. Manghuhula, manggagaway. Lahat na ng ipinagbabawal ng Diyos. Lahat nasa kanya. Ginawa mo na. Oo. Pero pastor, Hindi, at saka replay pa. Hindi same time. Ibig sabihin, yung kanyang espiritu naroon pa sa replay. sa pero Marami na siyang espiritu opo, ako na po naiiwan doon sa TV. aminado po. Siyempre, paano naman mabubuhay ang 700 Club program kung hindi dahil doon? Ah. Dahil lang ang hanga. Siyempre ba naman sa milyong-milyong Pilipino na nanonood, di ba? Yan na yung mga hindi makatulog. Karamihan talaga may sakit ang nanonood. Kasi hindi makatulog, kasi may nararamdam, nasa ospital. Nag-aabang talaga. Natatapat na sa kanya tumapat na siya talagang gagaling na. Parang late night na po pati yung kanila 12 o'clock yan. Opo. Parang si Johnny Midnight lang. Ganun. Oo, dyan. Wala rin pagkakaiba kay Johnny Midnight yan na toning naman, di ba? Na sila rin, nagsasalita rin ng wika. Siya babara, nakikita si Johnny Midnight naman, oing, 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 ganun yan oing, 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 oing. Parang si Randy, yung isang, mayroong alipin na anghel, si Emma, ang anghel niya. Oo. Yung puro tattoo. Yun, oing, 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 ganun. Parang lang, bubuyog ba o di mo maintindihan. Yung mga spiritual blackmail. Yan. Ginagamit ang Biblia para manguto ng tao. Siyempre, yan, psychosomatic. Yung iba naman talagang pagaling na, natatapatan. Talagang kinikaya mo na, tapos talagang mayroon ng development, yung kanyang, may improvement na yung kanyang sakit, natatapat doon. Ikiklim pa ngayon na yun ang nakapagpagaling. Pero talaga namang mayroon ng medication. Yung iba naman, yung pilay na talagang kulang lang talaga sa pag-push para yung pala yung na gumaling na, naka-wheelchair pa. Natatapat sa kanya na just exercise your faith. Lumalakas ang loob, lalakad, nakakalakad. So, i-attribute nila yon dito kay Peter Kairos. Pero aminado po ako, Pastor. Panghula. Nanonood din ako niyan dati. Mahanga ako, may mga napapagaling siya. Sabi ko, galing talaga yung nagpipray lang sa TV. Ilang milyon ang sabihin pa ay hold onto the screen of your TV. So ito mga uto-uto, replay pala yun. Hindi alam replay na isang buwan na. Kasi lahat ng show sa TV, bihira ang live, kapatid. Pinaghahandaan yan tinitaping. Kasi pag may mali, babaguhin nila yan, puputulin, ikakat. Kasi hindi ma-perfect. Kaya lahat yan ay hindi talaga parang live talaga. Opo. Hindi on time. Tawag doon. Hindi simultaneous na nagaganap ng actual. Katulad Kaya yan ang problema. Panluloko talaga. Panluloko. Tapos hindi naman nila sasabing ito po yung replay kasi walang maniniwala na Kasi hindi na tunay na siya yun. Ano na lang niya yun, nakatape na lang yun. Hindi na yun yung event mismo. Kaya yan ang problema sa isang kakristyanuhan. Naghahanap kasi ng kakaiba. Grabe. Akala pag kakaiba, naroon ang Diyos. Tapos pag walang nangyayaring kakaiba, wala ang Diyos. Opo. Pero Hindi nila alam na ang Diyos nga, kaya kita mo doon, nababali uli yung katuruan na ang Diyos ay omnipresent. Yun, mababali. Doon uli, lalabas, na iba ang Diyos nyo, nawawala siya pag walang supernatural event. Wala doon ang galaw ng Diyos. Kaya ang nila, may galaw ang Diyos. Gumagalaw. Gumagalaw ang Diyos. Gumagalaw ang Diyos sa mga supernatural lang. Supernatural na. At pagka yung walang supernatural, wala ang Diyos. Parang walang kilos ang Diyos. Ang Diyos nga ay kumikilos ng mga lihim na pangyayari na akala mo wala lang, pero simple lang, pero mayroong grand result o grand consequence. Pagkilos na pala niya. Sige pa, mayroon pa tayo dyan. May ano pa So maling-mali, hindi po lump sum ang ginawa ni Jesus na pagtubos. Ang ginawa lang niyang pagtubos, yung kaligtasan ng kaluluwa, yung pagtubos sa kasalanan. Specifically. Tama. Hindi po yun pagtubos ng sakit at pagtubos ng kahirapan. Sa kahirapan. Sige pa, anong sabi pa niya? Wow, gaganda ng mga background. Pangalan niya ay ibibigay mo. Alaman. Iulat mo ngayon ang iyong makapangyarihan at mapagmahal na kamay. Pagalingin mo ang lahat po ng merong sakit, merong karamdaman. Pinawawalang bisa ako ang cancer na yan, ang goiter, ang leukemia, ang myoma, ang high blood, ang epilepsy, ang sakit sa buto, sa bato, sa baga, sa bituka. Pinawawalang bisa ako. Ang lahat ng salot na yan, kirot,
butas na puso, lumalaking puso, sclerosis, problema sa buto, sa bato, sa baga, mga bacteria at germs na yan, maging HIV, AIDS, ang mga virus na yan, I rebuke you in Jesus' name. Virus na. Iwala niyo silang lahat, wag na kayong babalik. And according to thy word, sa mga sugat mo, sila po yung magaling na. Now, I send ginamit na naman that yung healing Isaiah. word. I sent your healing presence. And I decree, lahat na may sakit ngayon, ay pinagaling mo na. Praise God. Gumalaw na po kayo. So, ang mga tao talaga kasi is, walang common sense talaga eh. Kasi itong mga katulad nito ni Carillo, na nagpapagaling, yung magka-COVID na nga wala. Diba? Napaka-ironic nga po. Pastor. That's their time to shine. Oo. Naman, Ay, tiyak sa sila sisikat sa buong sangkalupaan, hindi lang sa kanilang bansa. Kung may isa lang talaga na totoo na nakakapagpagaling, no ba't nung pandemic, wala man lang isang nabalitang nakapagpagaling? At sila rin may virus din. Opo, na-COVID din. Na-COVID din. Diba? Itong si Kenneth Copeland ka, hiningahan pa eh. Die! Lalong nabuhay dahil lang hininga niya. May germs din. May germs din. Nasamahan pa. Diba? Hindi, wag na lang yung COVID, nung panahon ng COVID. Ngayon, bakit naman pupunta ka pa sa TV? At mag-aanyaya ka pa sa mga crusades mo, kung saan malayong lugar, ang lalayo, nasa Apari yung iba, nasa Palawan yung iba, tapos i-invite mo pa sa Manila. Tama. Pumunta ka na lang sa ospital, hindi ka naman pagbabawalan. Ay naman, Sa PGH. Pumunta ka sa PGH. Di ba, Est Avenue, yung mga public Yun. hospital na pwedeng pumasok kahit sino. At may mga karapatan naman pumasok ang pastor. Chaplain ako eh. Di ba? O ako pa may gustong ipag-pray. Bakit hindi naman papayag ang magulang kung nakakapagpagaling? Magrarally pa ang mga karamdaman. Magrarally pa yung mga kamag-anak na papasukin ka. Kung ayaw kong papasukin ng doktor, kung talagang totoo yan. Simpleng-simple lang naman, mga kapatid. Wala kayong common sense. Ba't kailangan i-publicize mo pa? Eh samantalang ang dami, at saka pagkapagaling mo, sa may sakit sa ospital, yung may cancer, may goiter daw, yung may cyst, yung may butas sa puso, may bara, yung namamaga ang puso, grabe. O anong sabi niya? Pinapawalang bisa ko. Sakit na yan. Naman, kung ikaw naman pala sa heart center. Pastor, Ay, siguradong sisikat ka. At mas dadami ang tithes and offerings mo talaga. Baka sakali ka pa sa TV lang, kung talagang may power ka. Kasi bakit? Wala. Hindi totoo kasi. Opo. Kaya ayaw din nilang mapahiya. Kasi, siyempre, pag pumunta ka roon, mababalita, pumunta si Carillo dito, wala namang napagaling. Kung totoo, di kung totoo, di talagang sasabihin, may kakalat ang balita at pupuntahan ka ng lahat ng tao, pati taga-ibang bansa. Pati mga Muslim pupunta sa iyo, magbabago ng relihiyon. Yun. Maganda yun. Napakaganda ng niyan sa evangelism. Opo. Pero Paggaya ka ng Panginoong Jesus, ay lahat ay susunod sa iyo. Opo. Pati Pariseo, si Nicodemo, pumupunta sa bahay. Kalaban, di ba? Opo. Ano sabi mo? Ang problema po niyan, Pastor, pagka pumunta sila ng ospital at nakapagaling nila may mga sakit, wala nang doktor. Magagalit na sa kanila. Di, walang problema. Ang mahalaga malaman. Yung iba hindi na magpapadoktor. Opo. Di ba? Basta magkaroon ng initial na ganyan, miracle. 1, 2, 3. Tapos, dami nga yung vlogger. Opo, naku, madaling sumunod. Yung ang nagbablog, binablog din habang nagbablog. Tapos yung nagbablog, binablog din. Vlog din. Vlogan na lang tayo ng vlogan. Di ba? Habang nagbablog ka, binablog ka rin. Ngayon, maski nga yung pasyente, nagbablog pa rin habang talaga namang sisikat ka. Dahil ngay panahon na ngayon ng social media. Opo, madali lang sumikat ngayon. Oo, isang ganun mo, nasa Amerika na yung video. Lahat, baka magdadagsahan ng dito. Kikita ang Pilipinas kasi magkakaroon tayo ng tourism na mabubuhay uli. Ang turismo. Tourism. Di ba? May effect yan sa ekonomiya, kapatid. Di ba? Ikaw nagpapagaling ka, pupurihin ka pa ng gobyerno, magiging savior ka ng namamatay na industriya ng turismo sa Pilipinas. Talagang marami pala talaga. Papamalita ka pa ni Bongbong, pupuntahan ka. Baka si Bongbong din magpapagamot sa'yo. Ipakas-out mo na itong aking sakit. Sigurado. Gagaling. Di ba? Sikat na sikat ka. Hindi lang dito. Baka pati ikaw ay kunin ang serbisyo doon sa ibang bansa. At talagang, worldwide evangelism.
Maraming magdo-donate sa'yo. Sige, lahat ng TV station, kami ang magbabayad ng Ang mangyayari po yan, Pastor. time slot mo. Puro pagaling lang, Pero si Jesus kasi nag-evangelize siya, habang nagpapagaling. Hindi, kaya hindi pa hintulutan ng Diyos pag sinungaling ka Di ba? Ba't naman bibigyan ka ng Diyos ng ganong kapangyarihan pansarili ka lang ang hangarin mo. Oo. At yun namang tunay na bibigyan ng kaloob na ganyan, hindi naman magmamayabang. Ba't ka pa magpapatelevise? Magtatago ka na nga para maiwasan na ikaw ay sisikat Pero itong mga ito, nagpipilit sumikat Lahat ginagawa para lang sumikat Kahit magsinungaling. Ang tahasang pagsisinungaling yan, nuknukang sinungaling ng mga yan. Kasi kung talagang iyan ay totoo, bakit nyo pinababayaan ang mga nagtunay na may sakit? Ikaw pala may kapangyarihang magpagaling. Ba't wala kang puso? Ang dami naghihirap sa ospital. Wala kang kaluluwa. Halang kaluluwa mo. Di ba? Ba't di mo puntahan? Hindi ka ba nahahabag? Ikaw pala ang mayroong hawak ng lunas. Oo. Bakit ayaw mo? Di ba? Kaya, Kung talagang ikay sa Diyos, bakit hindi mo puntahan yung mga nabibidyo na bata na may leukemia na agad? may mga sis na malalaki. Nandito, ang laki ng cyst dito. Yung may mga... Tapos talagang nagdurusa, may iyak ng bata, puro sugat ang katawan, na nabubuhay siya sa pain. Tapos ikaw, pumunta kayo dito. Ngayong may makaramdaman ng kayo gumaling. Manood kayo. Papupuntahin pa yan. Papupuntahin pa, kapatid. Oo. Kaya yan ang mga walang kaluluwang tao. May power pa lang magpagaling, hindi pinupuntahan ang may sakit. Opo, Pastor. Tamo? Yung Peter mga... Kairos naman. Kung ikaw ay tunay na may puso sa mga tao, lalo na sa Kristiyano, Puntahan ninyo yung mga ospital. puntahan nyo naman. Hindi ka lang sa TV. Hindi ka man lang bumababa sa mga squatters area. Napakagaling mong mangaral sa TV. Hindi ka man lamang pumunta at magpagaling ka doon. Dahil ang dami doon sa mga squatters area na may mga tuberculosis na kasi nga hindi makalabas. Naroon, nagkahawa-hawa na sila roon. Walang pera. Walang perang pampagamot, di mauwi sa probinsya, walang pamasahe. Ang ilalim ng bahay ay pusali, naroon lahat na ng mga basura. Tapos may sakit pa, di ba, kalulunos sa kalagayan. Tapos ikaw natitiis mo, pahula-hula ka. May isa dyan. Tapos na ang ganito. ganda ng ang ganda ng mga alahas, may mga Ang ginto. ganda ng alahas mo, ang ganda ng sasakyan mo. Hindi ka bumababa sa mga tao Opo. na mismong dapat mong bigyan ng kagalingan kung talagang may kakayahan ka. Kaso wala Opo. Kaya itong mga ito, lumalabas ang sobrang kaswapangan sa pera meron ka palang kapangyarihang magpagaling, ba't kailangan pang dyan ka sa TV at manghingi ng donasyon? Televised pa talaga. At kung talagang, ang tao naman ay may puso talagang marunong magbigay kung ako'y gumaling sa kanser, baka lahat ng kinita ko sa buong isang taon, bigay ko. Dahil hindi pa sapat yun para ako magpakemo. Diba? Opo. Ewan ko lang kung bakit, paano. Sana matauhan ng ating mga kababayan. Na huwag kayong magpaloko basta-basta lang sa mga ganyan nagpapanggap na manggagamot. Modern day faith healers. Mga faith healer din ito. Yeah, kung may makakapanood man ito pang video na to, lalo ng mga followers po ni Carillo, o si Carillo mismo. Nako. Wala, kawawa ang mga tao. Na patuloy na naniniwala sa mga ito, patuloy na nagbibigay. Si Copeland, nung may project siya na yung kanyang private jet, Opo. ito tunay na in-interview talaga yung isang tumama sa loto. Nalaman niya may tumama sa loto. Binigyan niya ng message na kung magdo-donate ka sa aking programa, sa aking mission, Kenneth Copeland Ministry, ibibili ng jet, gagaling ka. Pinangakuan niya, ibinigay lahat yung pinanalunan sa loto. After that, namatay. Tapos nagkakaso sa kanya yung mga pamilya, membro ng pamilya. Hindi na mabawi. Kasi bakit? Donasyon na yan. At ang nagpasya yung namatay, wala ka na roon. Pagka nagpasya na yung may karapatan na ibigay, hindi mo na mabawi yun. Grabe. Kasi hindi mo kayang ilipat yung karapatan ng namatay sa iyo. Maliban na lang po na yung pinag-donatan ay kusang ibalik. Oo, yun lang. Kaso ay gahaman nga Tuwang-tuwa pa nga nung kanyang inihahandog, dinidicate yung eroplano, tuwang-tuwa pa. This is from God. Pero may namatay na isang taong may malaking donasyon na pinangakuan mo na magagaling pag nagbigay, namatay. Di ba? Kung ikaw talaga tunay na sa Diyos, masisikmura mo pa ba yun na gamitin mo yun? Tama.
na para sa iyong pansarili. Hindi naman ng mga yan ginagamit sa ministry yung mga jet planes nila. May mga investigation sa US na napunta sa Bahama, doon sila nagbabakasyon. Mas marami ang pagdaan sa Bahama kaysa doon sa mission field nila na may hirap na bansa, gaya sa Africa. Umiikot. Pupunta mo ng Bahama, tapos doon, mag-beach doon, magtatampisaw, magpapakasaya, tapos saka pupunta sa Africa. Pag galing Africa, dadaan naman na ng Bahama kasi private jet eh. Nagliliwaliw. Ginagamit lang yung mission kuno para kuno makapanghingi. Pero ang totoo, ang pinupunduhan niya, yung kanyang sariling luho. Gaya ni Benny Hinn, may mansion yan sa isang beach sa California. Ang lalaki ng mga beach house. Grabe. Oo. Si Kenneth Copeland, may sariling hangar, may sariling runway. Napakalaki ng lupain. Oh, Kenneth Copeland, si Creflo Dollar, laki talaga ng bahay. Mansion. So, pagpapayaman nila. Grabe. Hindi sila fair, Pastor. Hindi fair. Unfair sila sa tao at sobrang ang pinakamalaki kasing kasalanan ay yung swindling na ang gamit mo pa salita ng Diyos eh. Yung pandaraya, gamit mo Bible. Mapapatawad ko pa yung swindling na ang gamit lang yung pandaraya, yung pera lang eh. Yung kanila lang gamit na binebenta. Yung pala wala namang tunay na visa. Gaya yung sa mga TikTok, sa mga nabibili, itong gamot na ito daw, mabisa. O yung salamin na pagka inikot mo, makakakita ka, in automatic na nag-a-adjust. Pagdating sa iyo, yung hindi napipihit. Diba? Tapos plastic. Ako mapagpasensyahan ko pa yun eh. Pero yung gagamitin mo ang salita ng Diyos sa panloloko, that's the worst kind of swindling. Kasi bakit? You are using the word of God. And you are using the name of God to deceive people. So ito yung extreme na scamming. Yung word of God kinakalakal mo. Yung word of God, kasi wala kang puhunan, no? At least yung nagpagawa sila talaga, bumili sa Divisoria, yung nagbenta sa TikTok, bumili sa Divisoria ng laruan. Namuhunan sila kahit na 5 piso. O ikaw naniwala kasi pinicturan yung iba, tapos yun ang dumating. Ako kasi naloko noon eh. Akala ko totoo, malabo ang mata ko. Napipihit lang gano'n, no? Pagka pinihit mo, lilinaw kasi may adjustment. Nang dumating sa akin, hindi napipihit. Tapos plastic, masakit pa dito kasi plastic. Pero ang mahal. Nagbayad kayo ng mahal. Grabe na po. O at least yun, namuhunan kahit konti. Ito, Bible ang puhunan mo eh. Binibili ba ang Bible? Oh. Tapos, aasa pa yung tao na gagaling. False hope. Oh, false hope. So, they are dying in vain. And they are dying without confidence na sila ba. Am I true a believer? Yun ang kanilang iniisip ngayon. Kasi biro mo, ang turo mo, pag tunay kang mananampalataya, gagaling ka. Dahil hindi gumaling, nagdududa sila ngayon. Namamatay pa, double jeopardy, naloko mo na sila, nakuhaan mo ng pera, pinagduda mo pa sa kaligtasan nila. At mamamatay pa siya na nawawala ng pag-asa kung siya sa langit o hindi. Grabe, di ba? Spiritual ang effect. Grabe. Spiritual insecurity. Okay, pakinggan pa natin. Anuhin pa natin yung isa pa. Isa pa pong video. Nangula siya dyan yata eh. Opo. Mr. President, palagi po kayo magpasalamat sa Diyos na sumama sa inyong administrasyon at nagpala, nagpasagana, nagligtas sa sambayan ng Pilipino. Grabe, nagpasarapi sa'yo. At huwag tayong mamulagat sa bayan ng Pilipino sa mangyayari sa bansang. Kaya kung tayo magtatanong sa bayan ng Pilipino, ano dahilan? I answer briefly, so specific. Now is the time of prophetic fulfillment for the Philippine island to soar high. So anong ibig sabihin ng time ng prophetic fulfillment sa bayan ng Pilipino? Dumating na pong itinakdang panahon ng Diyos. Ito ang tinutukoy niya dyan. Pinanood ko muna yan. Pinanood ko muna yan. Ang background niyan, hinuhulaan niya sa panahon ngayon ni Marcos, ni BBM. Ngayon daw uunlad ang bansang Pilipino.
kalahati na ng termino lalo tayong naghirap Yung sa totoo Paano lang, pa matutupad yan? real talk lang po, Pastor. Diba? Real talk lang. Real talk lang. Wala tayong politika. Paano uunlad ang bansang Pilipinas na ngayon nga, impeachment ang inaatupag, nakakalahati ng termino. Pero sabi niya, now is the time of yung magugulat na lang daw tayo lahat na ang Pilipinas ay makikilala sa buong mundo. Nakikilala na talaga. Number 1 sa corruption. Number 1 tayo. Number 2 sa mga syudad na pinakamaraming krimen. Number 2 at number 3 Pilipinas. Opo. Sa lahat ng city. Number 2 Manila City, number 3 Quezon City. Sa buong mundo, sa lahat ng syudad. At ngayon, paano sasabihin yan? Kasi itong hula niya na ito is noong pangbago pa lang si Marcos Hindi yan niya hula ngayon. Tapos nirepost ng nirepost, kaya akala mo bagong post. Hindi, matagal na yan. Matagal na yan. Tapos, ang problema, hinulaan niya na ngayon sa panahong ito, unlad. So siguro, nung unang mga buwan ni Bongbong, makikita mo nga naman, nagkakaay siya. Ngayon, watak-watak na. Watak na. So, paano mo sasabihin na uunlad ang Pilipinas? Ano yan? Walang means? Basta na lang, tapos na-triple ang ating utang? Grabe, lumubo na talaga. Sumobra, tapos yung ating mga budget, talagang kinukuha. Naipamudmud na. Kaya wala ng budget ang ating health. Ang PhilHealth, kinuha nila lahat ng budget. Wala na talaga. Ang DepEd, 0 sentabo. Kahit sentabo, walang ibinigay na budget. Paano uunlad ang edukasyon? Kaya ngayon, nga yung mga nag-o-offer ng grade, yung K-12, yung 11 and 12, na umaasa sa voucher. Walang voucher. Naku. Paano yung magtutuloy ang mga estudyante na mag-aaral ng grade 11? Wala nang pera para sa kanila, para scholarship ng gobyerno. Diba? Wala sa budget So, paano yung mga bagong papasok? Kawawa. Babayad. At kung pagkasyahin yung budget, kulang sa serbisyo. Walang pansweldo sa mga guro. Walang pampatayo ng eskwelahan. Walang pang-repair. Kasi iyan na sisira ito, patunay ko sa iyo na hindi ka totoo, na ikaw ay false prophet. Tingnan natin tong video ito. Huling video natin. Hindi niya nahulaan. Kahit yun, Pastor, hindi niya nahulaan yan Yung huling video natin, na si Soriano, si Villanueva. Ito yung time na kumakandidato pa si Eddie B. Pinag-pray pala niya. At sinabi niya na si Eddie B ay mananalo dyan. In-invite pa niya si Eddie B. Hindi si Eddie Villanueva pumunta ng kusa. In-invite niya. Kaya dyan, binasa sa video na yan, binasa pa ni Eddie B yung plaque na ibinigay niya. Na nagpapasalamat si Carillo sa pagdalo niya. Ito, tingnan niyo ang sinasabi niya. Corporate Promised Land. Mag-hawak-hawak po tayong kamay. Ito daw Pilipinas ang magiging promised land. Dahil my brother, you're my sister. And stretch your hands to Brother Eddie and Bangon Slate, and we will pray for them. So take me by the hand. Together we will walk until we come. Ito ang tanong ko, ba't di mo nahulaan na hindi mananalo si Eddie Villanueva? Di ba? Doon pa lang Ano kaya po nangyari, Diyos? At di niya nahulaan. Ano kaya? Tapos in-invite mo pa yung kanyang slate. Lahat ng slate niya, pinag-pray pa. Kasi sa kanya siya So kung ako naman ay may kakayahang manghula, huhulaan ko na kung sino mananalo. At kung alam ko na kung sino mananalo, doon na ako susuporta. Ba't naman ako susuporta pa sa matatalo ako? Di ako ay nasabihan na hindi pala ako talaga manghuhula. Okay, tamo? Marami pang palsong manghuhula, si Cindy Jacobs. Hinulaan din yan na si Villanueva magiging presidente. Yung resident na prophet ng BCF. Si Bill Hammond. Bill Hammond. Si Bill Hammond ang kaunahan ng mula na si Villanueva will be the next president of the Philippines. Talagang lakas ng loob nila magsabi. Tapos inayunan ni Cindy Jacobs. Tapos sinakyan nila Almeda. Sabi ni Almeda, buong pamilya ko, pag hindi nanalo si Eddie Villanueva, sa kay Jose de Venecia pala yun. Ito, kay Eddie Villanueva yan. Tapos pumunta rin si Eddie Villanueva kay Kibuloy.
At tinawag din niya mga kapwa ko Kapwa tagalangit. tagalangit, Tinawag no? din niya na great man of God. Itong Yung- kita mo yung lack of discernment. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, tatawagin mo ba na man of God yung false teacher? At saka tatawagin mo ba na kapwa mo tagalangit yung grupo ni Kibuloy? Na ang tinuturo ay siya na si Kristo. Di tinanggap mo si Kibuloy na siya si Kristo. At tagalangit din eh. Ibig sabihin, tagalangit si Kibuloy. Christian din. Kaya the problem with many teachers ng religion, ng evangelicals, gaya ni Villanueva, hindi kasi nag-aaral talaga yan ng biblical theology. Yun ang mahirap. Oh, Yun ang agad danger. nagtuturo without proper training. Kaya ang nangyayari, hindi sila equipped. Walang discernment kung totoo pa o hindi na. Yung itinuturo, maski turo nga niya, hindi niya alam kung totoo pa o hindi na. Opo. Kaya, At sinabi nga niya na siya ay product ni Kenneth Copeland, which is a false teacher, by the way. sabihin false na rin yung teaching niya. O, pero naniniwala ako, may mga save pa rin sa loob ng JAL. Pero pag hindi sila namulat sa katotohanan, maaalipin sila. Wala silang kapayapaan. Wala silang kukunti nga lang talaga ang tunay na save pag ganyang mali ang pagtuturo. Mas maraming goats kaysa sheep. At yung sheep, nadideprive ng katotohanan. Kaya aalis din yun pag nakatuklas na ng katotohanan. Aalis din yun. Yan ang problema sa mga yan. Yung mga magaling din po mamingwit yung mga yan. Sa mga churches. Okay, meron pa bang tanong? Sagutin natin yung mga tanong. Kung meron. O kung may mga, mga comment. Wala naman po, Pastor, masyadong. Ayan. Paano po ang macho? Okay. Natin. Paano po ang Matthew 10:1, Mark 3:14-15? Ano ang Matthew 10:1? Anong sinasabi roon? Tingnan mo ang Matthew 10:1, kung ano yan. Sagutin natin. Pinipo ni Jesus. Alagad 12 alagad ikaw ba yun? May context po, sino ang sinabihan? Si Carillo ba? Yun yung baka kiniklaim ni Carillo. Kung sinabihan ni Jesus na, at sinabihan niya ang 12 alagad at ang lahat ng magiging Kristyano. Hindi naman tayo alagad eh. Hindi naman tayo apostol eh. O, diba? So, exclusive lang siya para sa mga apostol. At saka dun sa 70. Sa 72 na pinaunan niya. Pero for a time being lang. Hindi nagpatuloy yung kanilang kakayahang magpalayas ng demonyo. Yung 72 believers. So for a time being, binigyan sila ng kakayahan. Pagbalik nila at natapos na yung mission, nawala na yung kakayahan. At saka po, Pastor, throughout doon sa epistles ni Pablo, wala nang binabanggit na gano'n. Tama. Kasi kung totoo pa rin yan, yung panahon ng mga karaniwang mananampalataya, ay mayroon pa rin mare-record sa kasulatan ng mga epistles, sa mga sulat ng mga apostol sa mga iglesia, na mayroon pa rin nagpe-perform. Wala na eh. Wala na po. So, yan po yung sinabi sa 12 alagad. Ang context, ang sinabihan, 12 apostles. And we are not apostles. Hindi rin naman si Carillo apostol. Peke siyang apostol. Peke lang. Baka apotol, nag-aalaga. Baka may apo na yan. Opo, marami so, apotol. Apotol na. Yung sabi pa, may sinabi pa siyang verse, di ba? Ang sinabi doon, mga alagad. Hindi naman sinabi, 12 lang ang sinabihan eh. Tapos sasali naman tayo. Hindi pwede. Yung Mark. Mark ano po? 12 uli, di ba? Tinawag niya mga apostol. Hinirang niya mga ito upang makasama niya Ate Sugo upang mangaral. Sila yun. Pangyariang magpalayas ng mga demonyo. Huwag nating angkinin nung hindi atin. Pagka pala sinabi kay Abraham na ang iyong lahi magiging sindami ng bituin sa langit, aangkinin mo rin sa iyo. Angkin agad. Huwag mo angkinin, hindi naman ikaw ang sinabihan. Sinabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, sa iyo ko itatayo ang aking iglesia. Aangkinin mo rin, maging papa ka na, di ba? Wow. Iyon ang problema sa sa misreading and misinterpretation of the text. You are applying a certain truth told to another person as if it was told to you yourself. And directly, ikaw ang subject. Hindi naman tayo yun.
Kaya nga may context o 12 alagad eh. Kakita mo yung 12 alagad lang ang nagpe-perform at yun lang binigyan. Yung iba hindi naman. Sana lahat ng Kristiyano na ganun. Hindi, sana lahat ay nag-perform. At saka ngayon, ang nagpe-perform lang, charismatic Pentecostal. Hindi pa, Bakit naman yung evangelical ayaw? opo, hindi pa totoo. Hindi totoo. Kasi kung talagang totoo, kahit ayaw mo, mangyayari. Hindi talaga nangyayari. Nagpapanggap lang na may nangyayari. Ano pa yung sinabi niyang text? O di ba, alagad? Yun lang. Specific naman alagad eh. Malinaw Hindi naman. tayo yun. Hindi naman tinawag niya si Pastor Derek. Wala tayo nung panahon yun. Opo, wala. Tinawag niya si Jay. Lumapit ka, Jay. Kasama ka rito sa 12. Opo. At ikaw ay At kay bibigyan. bibigyan ko rin ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Huwag ang kainin yung hindi iyo. Diba? Hindi iyo eh. Oh. Tama. Naalala ko Ang rin. inaangkin lang naman yung maganda. Yung mga sumpa, ayaw. Ayun nga po, Pastor, yung kaninang gusto mo sabihin. Oh. Yung kanya mga binanggit, yung mga prophecy ni Carillo, para sa mga magagandang pakinggan patungkol sa Pilipinas. Naalala ko po yung Jeremiah chapter 29 eh. Kung yung mga false prophet po doon, sabi sa mga Israelites magaganda yung hula eh. Kayo palalayain ng Panginoon dyan. Kinontraman din po ng Diyos yun. At hindi, kayo ay magtiis kayo dyan. Dyan na kayo mumuhay, dyan na kayo magkaanak kayo dyan, magtanim kayo, anihin ninyo. So, di ba? Kung pakinggan mo po siya, at ikukumpara mo doon sa Jeremiah 29 na yon, siya yung mga false prophet doon. Ang totoong propeta sa Biblia, laging ginagalitan. Dahil sinasabi nilang katotohanan. Ayaw po nila mapagalitan eh. Hindi sila totoong propeta. Walang propeta, sabi nga ng Panginoon Jesus, na tinanggap. Tama. Lahat ay ginalitan, either tinuya, itinapon sa balon, gaya ni Jeremias, Tama. binato, tinuligsa. Kaya nakatira sila isolated kasi papatayin. Oo, Si Isaias, diba? Si Elias. Si Elias, diba? Tumakas siya kasi papatayin siya ni Jezebel. Opo. Kasi ang sinasabi niya, hindi uulan. O mayroon ba namang matutuwa? O, di ba? Ay, ang sinasabi ng mga propeta ngayon, magsasagana tayo. Sasagana. Palakpakan. Opo. Subukan mo yung tunay na propeta. Magsisi kayo sa impyerno. Yun ang pinakatotoo na hula. Opo. Na pagka hindi ka sumampalataya, hula ko talaga, impyerno ka. Yan ang hula. Yan ang Totoo. Hindi ka sumampalataya, hindi lang hula. Totoo yan. Ito, nasa Bible. Pag namatay ka kasi hindi pa nangyayari, pero pag hindi ka sumampalataya, hula ko, impyerno ka. Opo. Kaya po, Pastor pala. Pag sumampalataya ka, hula ko, ligtas ka. Oh. Kaya Yan ang tunay na hula. Kaya mga propeta po noong sa Old Testament, kung ikukumpara mo siya po ngayon, Pastor, doon talaga sa mga nagpipreach talaga ng totoo. Katulad nila John MacArthur, nila Paul Washer, sila talaga yung nagpipreach ng repentance. Oo. Yung mga prophets noon, ganun eh. Walang hindi nagpipreach ng repentance sa propeta. Oo. Ang mga propesiya ngayon ng mga propeta, kagaya ni Carillo, gagaling ka, Pambubula na. yayaman ka. Sinasaway ko, pinagbabawalan ko. Ang kahirapan. Oh, 'di ba? Ang saya sa pandinig. Opo. Pero namatay na yung pinagbawalan ng kahirapan, mahirap pa rin. Oo. Nabula. Sinong sinungaling? Si Carillo, hindi ang Diyos. Kasi hindi naman sinabi ng Diyos 'yan eh. Kaya nga eh. Di ba? So, Sinabi lang ng Carillo. So si Carillo ang mas maraming kaparusahan sa impyerno. Ngayon, sa impyerno din yung napaniwalaan eh. Kasi may false prophet dahil may naniniwala eh. May naniniwala. Kung walang naniniwala sa false prophets, wala silang pera. Kalungkot. Titigil yan. Kaya lang naniniwala. Kaya nga, yung mga naniniwala, accountable din sila sa Diyos. They believe in lies, so therefore, they must face judgment. Because they didn't practice discernment. They have the ability to discern. They have the ability to read the Bible. Diba? Nag-aaral ka naman. Why not just scrutinize the Bible for yourself kung totoo ba itong sinasabi niya. So we have the responsibility in our yung ating predicament. Kaya kayo pupuntang impyerno kasi ayaw nyo sa katotohanan. Bira ang nanonood sa nagsasabi ng katotohanan.
Oh, kaya kayo pupuntang impyerno. Ayan yung maniwala sa amin. Oh, kaya talaga pong kayo sa impyerno. Pag naniwala po kayo sa amin, sa langit kayo. Yan po ang katotohanan. Kasi we are preaching the truth. Opo. Okay, so kung wala nang tanong, paalam na tayo. 36 na. Salamat po na marami at kami po ay muling nagpapaalam at Babalik po kami. babalik po kami sa Webes ng gabi. Opo. Na-delay lang po kami ngayon sa live namin for Opo. some reasons na hindi kayang maiwasan. Opo. At ito po ang The Narrow Gate and we We are the Cult Busters. God God bless. bless you po.